Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. At pag-uusapan natin ngayon ang reaksyon. Uy, sorry. Ang aga, reaksyon ni Atty. Guanzon dito sa pagkaka-target ni Senator Bong Revilla. At pag-uusapan natin yung mga chismosa. Total, mahilig naman kayo sa chismis, pag-uusapan natin yan. At titignan nyo, sasabihin ko lang naman kung ano yung take ko o yung opinion ko pagdating dito sa mga chismisa na nangyayari sa social media. Alam nyo, ewan ko ba kung bakit puro gumagawa sila ng mga ganyan. Ang nangyayari tuloy parang diversion eh. Hindi ko sinasabing dinadivert nila yung issue patungkol sa flood control, pero alam nyo naman ng mga Pilipino, mas pinag-uusapan yung mga chismis na yan kaysa dun sa, natatabunan yung natin, yung tunay na issue na flood control, di ba? Kaya nga, ang kasabihin ko sa inyo, ito sarili ko lang, medyo hindi maganda. Oo, hindi maganda yung chismis na yan sa social media at pinapalalapan nila ng pinapalala. Hanggang nagkaroon na ng demandahan, di ba? At mamaya pag-uusapan din natin yan at pero bago tayo mag-umpisa, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos, ha? Pwede po ba yon? Ganun din po, paki-follow po ang mga namin social media platform. Okay? Paring RJ sa Facebook at Paring RJ TV sa YouTube, Paring RJ Banateros sa TikTok. Ayan. Maraming salamat sa mga suporta. Thank you very much. Hindi ko man kayo mabate, ayaan nyo na. Hayaan nyo, pag ako pag nagawa na yung kwarto ko, magla-live tayo madaling araw. Hindi, magla-live tayo. Kumbaga, sabihin na natin, at least once a week, ganun. Once a week, magla-live tayo o twice a week. Depende. Alam niyo naman ang oras natin napakalimitado. So, magla-live tayo para magkamustahan ng live. O, diba? Okay po ba yun sa inyo? Gusto nyo ba yun? Ay, parang ayaw nyo eh. Okay. Magkakamustahan tayo syempre pag napagawa ko na yung kwarto ko. Alam nyo, hindi kasi ako pwedeng video, mag-live tuwing yung madaling araw na o yung alanganin na, yung mga alas 11, alas 12. Hindi na pwede kasi may mga natutulog na eh. Alam niyo yung bahay natin barong-barong lang, kaya syempre nakakahiya sa mga kapitbahay, pasigaw-sigaw ako dito. Makabatuhin tayo niyan, okay, pabarangay na tayo. Anyway mga pare, umpisa na natin tong video na to dito sa isang mainit at hindi natin napag-usapan to ng mga nakaraan eh. Ito. Pakita natin yung, di ba naalala niyo yung bridge na inaangkin ni Marcos? Ito na yung mga totoong funders. Ayan o. LGU ng Davao. Tapos ito yung funder, yung mga Chinese. China Aid Project Davao. Ano yan? River Bridge. So yan po yan. Yan ang totoong gumawa ng project na yan. Ayan po ang totoo ha. Hindi yung pinagmamalaki nung administrasyong Bongbong Marcos na sila daw ang may pakana nito. Wala namang problema, at least natuloy. Ito ang maganda naman dito natuloy, hindi hinarang. Although kasi Davao naman kasi yan, wala naman siyang pakialam dyan at wala naman siyang, alam mo yun? Pero nung nagawa na, anak ng putya, nangunguna pa siya. Nangunguna siyang umangkin ng mga project na hindi naman kanya. Kasi yung iba pinagpipilitan pa daw project ni Marcos siya na noong 2022. Noong 2023, naupo na si Marcos, ganyan-ganyan. Anak ng putya. Wala talaga kayong alam pagdating sa pagpaplano,
pagpirmahan. Hindi yan basta-basta na porket sinasabi nga natin 2016, 'di ba? Pinlano yan, pinag-usapan yan. Nagkaroon na ng deal diyan. Eh hindi naman yan basta-basta na pagkaplano o gawin niyo na yan bukas. Pagka nagkasundo na, gawin niyo na yan agad. Hindi yun ganoon. May mga ano yan, meron yang plano na nangyari. Sorry, makatitig. May mga plano yan, hindi yan basta-bastang tiyang inatayo ka kagad ng bridge dyan. Hindi yung ganun basta-basta, okay? Kaya nga yung mga flood control may plano yan Pero ano nangyari? Wala. Putsang ina yung nakalagay doon sa project, tapos na, finish, fully paid, finish. Pero wala ka namang makikita. Mas maganda sana kung kung walang nakalagay doon na finish ongoing. At least kahit papaano malulusutan. Hindi, ongoing pa yan kasi pinaplano pa namin yung mga dapat naming ilagay dyan, di ba? Mga ganun sana. Ang bobobo kasi, finish, para makuha na, fully paid na. O pag nakuha na yung pera, bahala ka na dyan, tenga ka na. Tapos, sino yung ikukulong? Sino yung pagdidisketahan? Yun yung taga Cavite. Anak ng putya, di ba? Ang init kagad ng ulo mo, paring RJ nakakainit naman talaga ng ulo Pero mo, inangkin tong bridge. Tapos yung mga pinagpapagawa nila, yung pinagmalaki niyang flood control project, putang ina wala naman siyang mapakita. Tapos sasabihin, walang kasalanan kasi gumawa ng ICI para tugisin yung mga demonyo. Putang ina siya yung demonyo. Ganyan ang ugali ng mga ng Satanas, di ba? Ganyan yun. Halatang halata Kunyari, di ba? Ganyan ang ginawa ni nung ahas dun sa kay Ebat Adan. Nagturo na nagturo. Inuto nila ng inuto niya ng inuto yung babae hanggang sa kumain. Bakit mo pinano yan? Inaano yung babae na yan? Hindi po, siya po kumain Ewan ko, tama yung kwento ko Sa dami ko na kasing narinig ng kwento ng Ebat Adan, hindi ko na alam kung... Hindi, pinapalawak lang ng iba, lalo na sa mga bata. Tapos tinuro ng babae, yung lalaki kasi. Hindi, yung ahas kasi nagturuan na sila. Parang ganyan yan. Yung demonyong si Bongbong Marcos na kunyari gagawa ako ng paraan para matugis yung mga kademonyohang flood control na yan. Pero, unang-una pa lang, siya yung nagmalaki. Siya yung nagyabang-yabang ng meron tayong ginagawa, 5,500 flood control project at meron pa. Pag anong-ganon si Gago, di ba? Tapos boom, after 2 days sa pool, bagyong Christine. Si Christine ba yun? Hindi ko matandaan After 2 days, yan putyang ina, naglabasan ng mga anomalyang flood control project. Tapos bandang huli, hindi sila ang nananagot. Ang nananagot yung kung sino-sino. Yeah? Sa Cavite. Ang layo naman ng Bulacan sa Cavite, di ba? Hindi ko maintindihan. Ito pag-usapan na natin tong kay Attorney Guanzon. Bago natin pag-usapan yung mga chismisan, mamaya pag-usapan natin yan. Ano gusto nyo? Kay Attorney o yung Mamaya na yung chismis kasi mahilig kayo sa chismis para tumagal naman kayo hanggang dulo. Yung iba kasi hanggang umpisa lang nanonood ito panoorin natin to ha. Ito. Bong Revilla po. Oy! Oy. Wow. Nakita ko. Yung first word ko talaga na nakita ko siya sa video nung pupunta siya sa Krami. Opo. Wow. Ito yung reaksyon ng isang batikang attorney o abogado. Hindi to basta-basta Attorney Guanzon to. Baka akala nyo na pasimple-simple lang to. Hindi. Siya ibang klaseng abogado to. Kaya nga sabi niya na naaawa siya dyan kay Senator Bong. Tuloy natin yung
Tuloy natin yung sasabihin. Kasi sabi niya, ano ba to? Walang due process. Mm. Wala talagang due process po. Sabi niya. Mhm. Well, kasagot naman siya. Mhm. Nag-complaint, hindi may complaint. Mhm. Ito nakita ko yung complaint. NBI Mhm. versus Senator Bong Revilla, Yusek Bernardo, at sino-sino pa doon. Opo. Tapos itong Yusek Bernardo, gagawin state witness. Correct. Si Bong Revilla ang mastermind. Mhm. Paano yan siya nag-mastermind na wala naman siyang control doon sa mga Bulacan? O, 'di ba? Ayan yung sinasabi natin mga pare na paano ka tinuro? Paano ka biglang ikaw na yung may problema? Wala ka namang control sa Bulacan. Unang-una mga pare, hindi ko sinasabing si Senator Bong walang walang kinaugnayan o wala siyang kasalanan. Hindi natin sinasabi yan. Pero ang weird kasi mga pare, isipin nyo, Bulacan, Cavite, ano yun? Ang layo niyan. Hindi lang dahil doon Hindi lang dahil doon. Ang tinuturo ni Bernardo na siya ang parang siya ang mas mataas kasi nga 'di ba si Bernardo na ang nadidiin nila Alcantara kung sino-sino pa sa kanya na ang turo. Kayo kailangan niya magturo ng kung sinong mas mataas o mas pag-uusapan o mas mataas sa kanya na sinasabi niya para nga naman makuha niya yung WPP. 'Di ba? Magiging state witness siya, magbabalik lang siya ng pera at magtuturo na siya ng kung sino-sino. Now, ganun ang style nito ni Bernardo na kailangan niya magturo. At sinasabi natin bakit si Senator Bong Revilla ang tinuturo niya. Unang-una mga pare, dahil nga ang tingin ko para sa akin, hindi pumirma yung pamilya niya patungkol dyan sa impeachment kay BP Sara, number 1. Number 2, sikat at pag-uusapan. May dating kaso, nakasuhan na dati, nakulong na dati, pero acquitted ng korte. So wala yun, burado yun. At pwede nilang, at ngayon, ganun ang ginagawa nila. Pinapaingay, kalat nila na nakulong na yan dati, inulit na naman. Ayun yung sinasabi ko inulit na naman. Yan ang mga pinapakita nila ngayon. Which is magtataka kayo, anong control ng isang senador pagdating sa mga district? 'Di ba? Ganun kasimple, logic mga pare. Anong control ng isang senador na taga Cavite sa district ng Bulacan? At sinasabi pa nga nito ni Bernardo na siya mismo ang nag-abot ng pera dyan sa Cavite, sa bahay mismo ni Senator Bong Revilla. At I think may statement pa nga doon na sinasabi niya na nagpinaghintay daw siya ng ilang oras. Ang tanong nga natin, kailan, saan, anong oras, anong petsa, may ebidensya ka ba? Yun ang kailangan natin. 'Di ba? Hindi bigla na lang kinasuhan, bigla na lang ganyan ng sobrang bilis. At nalaman nga natin na itong Kevin Miranda, kung hindi po ako nagkakamali, iyan ay anong tawag dito? Kapatid nung abogado ni Bernardo. So dun pa lang makikita mo na ito talaga tinatarget para para hindi mahuli o para hindi maturo yung mga talagang tarantadong gumawa dyan sa flood control na yan. Unang-una si Bernardo, bakit nyo ginawang state witness? Ha? Putang ina, demonyo yan Puta, ayan yung tao niya yung mga naglilinis o yung ng pera doon sa casino. 'Di ba? Naglalaba ng pera. Para bakit nila ginagawa yun? Para yung pera na makukuha nila, cheque na lang. 'Di ba? Cheque. So, ang sistema, hindi galing sa gobyerno yung pera. Yung pera nilang nakuha, galing sa casino. So, malinis. Ganong katindi. Ganyan ang money laundering. Ganyang katindi ang mga demonyo na to. Tapos gagawin yung state witness. Anong kalokohan to? Putang ina, yung nagnakaw ng pera, bigla ng witness ngayon. Putsang inang yan. Nagbalik lang na magkano binalik niya? 1 bilyon? Ay nako. At napapabalitaan pa nga itong si Bernardo na one of the richest Yusek sa buong mundo. Di umano. So maraming pera to. Diba?
Kaya nga kaya nga itong laro-laro ng gobyerno na 'to, hindi tayo mapapaikot nito. Ewan ko lang sa mga tangang naniniwala diyan sa propaganda ng mga tarantado, o 'di ba? Yung iba, "Ay ganyan kasi 'yan, mga ganyan, ayan yung mga rebelya diyan." At one thing, meron pa yang nababali-balita na kaya daw tinrabaho 'tong si Senator Bong Revilla, balak tumakbo dito sa Cavite na gobernador. Which is pwede siyang, hindi natin mapapagkaila lalo na yung mga Caviteño, mas gugustuhin iboto yung Revilla kaysa sa Remulla. Sa totoo lang, mas maraming nagagawa ang, Revilla kaysa sa Remulla. Ito na nga lang, yung sinasabi ni, Kung Jolo na na yung sahod ng provincial, gagawin na ring siya nagsusulong niyan mga pare, baka sa mga hindi nakakaalam, tsaka yung isang kongresista na nagti-TikTok. Sila ang nagsusulong niyan na magkaroon ng patas na yung Manila rate, same na din sa provincial. Matagal na usapin yan, pero at least meron tayong mga opisyal na nagawa o na nag-iisip ng para sa mga anong tawag dito, para sa mga Pilipino. Kasi isipin nyo mga pare, yung presyo ng pagkain sa Manila, ganun din naman yung presyo ng pagkain sa sa probinsya. Halos parehas lang. Minsan nga mahal pa dahil sa pagta-travel ng pagkain, 'di ba? Mas malayo, may dagdag yun kasi may gas. 'Di ba? Kaya nga pag tumaas yung gas, yung langis natin, yung krudo, pinapatong nila yun dun sa mga sa mga produkto. Kaya nagkakaroon tayo ng price hike. Ganyan 'yan. So ang gusto ni Kung Jolo maiayos o magkaroon ng patas from Manila to probinsya, parehas na lang. So ayan yung mga ayan, isa pa lang yan sa mga nagawa ng mga rebelya. Eto, sige, wala daw nagawa si Senator Bong. Eto mga pare, banggitin ko na lang din. Yang alam ko binanggit ko na to sa ibang kong video pero ulitin ko lang. Yung para sa mga lolo't lola, alam nyo ba yon? Na magkakaroon o makakakuha yung mga bawat lolo't lola ng 10,000 every 5 years. From 80, pag tumungtong na sila ng 80, makakakuha sila ng 10,000. So si Senator Bong ang author niyan. Kasi meron tayong tinatawag na yung 100,000, di ba? 100,000, pag nakaabot ka ng 100, makakakuha ka ng 100,000. Sa tingin nyo, may enjoy pa nung matanda yung 100. 100,000? Putsang inang yan. Kadalasan nga sa mga 100 years old, hindi na makagalaw, di ba? Talagang naka-wheelchair. Sa tingin nyo, mai-enjoy. Ang laking tulong nun, isipin nyo, every birthday nila meron silang 10,000. Every 5 years po yan. Ang gusto nga sana ni Senator Bong, magkaroon ng every birthday. Pero hindi kaya dahil nga depende. Yung iba kasing budget, ninanakaw ng mga demonyo. Actually, yung 10,000 kada pamilya ni Senator Cayetano, kaya-kaya naman inano lang ni Marcos kasi galit siya dun kay kay Cayetano Bakit? Pinahiya siya nung tumakbo ng Vice President, di ba, noong 2016? Lutong-luto si Marcos doon, di ba? Kaya nasunog. Okay, yung bumawi siya, putya, may pangako kang 10,000 bawat pamilya bababuyin natin yan para mapahiya ka sa mga Pilipino. Kasi kayo, mag-research kasi kayo, hindi yung maasa lang kayo sa mga vlogger na sinabi lang ng vlogger, parami lang followers yung vlogger, naniniwala na kayo. Huwag ganun. Huwag po tayong ganun, okay? Pag meron kayong pagdududa, huwag nyo munang i-share. Okay? Pag meron kayong nakita, huwag nyo muna i-share. I-search nyo muna. Ano ba to? Totoo ba to? I-search nyo sa mga news, di ba? Pag hindi, putang ina, wala yan. Fake news yun. So, ganun ang sistema mga pare, para hindi tayo maloko ng mga tarantado. Okay? Tuloy natin to. Anong control niya doon sa pagbidding? May control ba siya? Yun. Wala. Sino may control? Si Bernardo. Bernardo. May control ba siya sa pag-certify na completed ang project? Wala. Sino may control? Si Bernardo. Yun yung sinasabi natin. Lahat yan si Bernardo. Hawak niya yan lahat.
siya ang ano niyan, nagpipirma, siya ang may control. Basta siya lahat yan. Tapos ituturo si Revilla. Oh, ang makukulong si Revilla. Ano si Bernardo? Witness. Ang saya, di ba? Gago eh, di ba? Kagaguhan. Kagaguhan to, men. Sana kasi, yung iba nating mga kababayan, huwag kayong dahil ayaw nyo lang doon kay Revilla, putang inang yan. Dahil ayaw nyo lang sa tao, galit na kayo, maniniwala na kayo sa sinasabi ng mga tarantado. Hindi po ganun, ha? Ano nyo muna, i-research nyo muna. Tayo naman kahit ayaw natin kay Marcos, tinitignan pa rin natin yung mga pwede niyang maging magandang gawin, pero wala talaga Oh. Wala talaga Tangina, sabi pa ni Claire, ano daw yun masipag pa siya nito. Yung mga na ginagawa niya ngayon, masipag pa siya niyan, pero wala tayong nakikitang ginagawa niya. Pero siguro pasundot-sundot, pero putang ina, masipag na siya niyan. Ha? Paano pa pag tinamad yan, anak ng putya, wala na, finish na tayo lahat. May control ba siya sa hatian? The keyword in malversation, and they call it conspiracy. Grabe, may conspiracy to murder. Ito, conspiracy in malversation. The keyword is control. Oh, yun. Oh, di ba? Galing, palakpakan na. Attorney Guanzon, the best. Lupit. And the keyword for malversation is control, sabi nga ni Attorney Guanzon. Control. Siyang may control niyan. Anong kinalaman ni Senator Bong dun sa Bulacan? Layo nun sabihin mo sa ano na lang. Anong kinalaman? Siguro ang malapit sa Cavite, Las Piñas. Sige. Sige, sa Las Piñas na lang si Senator Bong. Siguro kung eto ano ko lang to binibiro ko lang Siguro kung sa Las Piñas, pwede pa nating isipin kasi ang lapit okay, malapit. Pero anak ng puta, Bulacan. Baka nga pag nangialam siya, ito isipin nyo, baka nga pag nangialam si Senator Bong doon, magagalit pa yung mga doon. Ano bang ginagawa mo dito? Taga Cavite ka, ba't nangingialam ka dito sa amin? Napakagago, no? Diba? Paano siya naging mastermind? Sabi ko talaga, parang itong, ano na to halata na ito na yan. Lahat ng Sara Duterte, kagaya ni Eric Yap. Ayan ang naaamoy ni Attorney Guanzon. Sabihin ko sana Senator Guanzon Ni Attorney Guanzon pagdating dyan sa ginagawa kay Senator Bong Revilla. Porket ba kadikit ni ng mga Duterte, ni BP Sara, kasi meron silang may picture na nakita. Actually matagal na to. Ito, saan na ba yun? Nawala. May picture na nakita na ito yung pala natin. Yung tawag dyan. Yung thumbnail natin pala. So yan ang naaamoy. Porket ba malapit sa mga Duterte, tinatrabaho na. Si Eric Yap, sinabi niyan. Diba? Porket ba malapit sa mga Duterte o pinagtatanggol o yung masasabi nating kampi ng mga Duterte, iaano nyo na? Tinatrabaho nyo na? Huwag ganon. Lumabang kayo ng patas. Kasi mga pare, iniisip ko rin dito, eto sa tingin ko lang naman, kasi pag tumakbo to ng Vice President ni BP Sara, pwede ting pwede pang manalo to Alam nyo kung bakit? Kasi si Marcos nanalo lang naman yan dahil kay BP Sara. Dahil nakaangkla yan sa pangalan ng Duterte. Ang ganda ng ginawa ni Duterte. Ano pang sinasabi niya? Tutuloy natin ang ginawa ning dating Pangulong Duterte. Gumaganong-ganon pa. Putang ina, anong ginawa ngayon? Anong ginawa ngayon? Nagnakaw. Hindi naman nagnakaw ang mga Duterte putya. Tapos may isang vlogger pa dyan na pinklawa na mukhang tanga na sinasabi wala daw ginawa yung mga Duterte. Sirang-sira daw yung mga Duterte nung 6 na taon.
Tangina maniwala, tanga. Pasikat yung baduy na yun, no? Pasikat yun. Kasi, tangina mo. Passport na lang 10 years, oh. Oh, sa pool ka na. Lisensya 10 years, wala ka ng palag. Kala ko ba walang nagawa? Diyan pa lang sa dalawang yan, ang laking bagay na yan para sa mga Pilipino. Putang ina 10 years na passport. Ewan ko kung di ka pa makalipad niyan. Oh, lisensya. Ha? Lisensya. Oh. Putang ina 10 years? Ewan ko lang kung ano, ha? Kasi pagkuha mo ng lisensya, putya, hintay ka ng 10 years bago ka ulit pag meron kang violation, magiging 5 years na lang yon. So, kailangan galingan mo talaga. So, 10 years na walang hassle. Ang hirap kaya kumuha ng lisensya, alam nyo ba yon? Ang hirap, kahit magpadagdag lang ng restriction, kasi ako nagpadagdag ako ng restriction eh. Dapat nga pala, na ako no? Dapat ginawa ko ng motor kagad nung kumuha ako ng lisensya. Alam ko na abutan ko yun 5 years eh. 5 years pa lang yun eh. Oo, 5 years pa lang. Tapos nung ginawa ng 10 years, ang sarap ng buhay talaga. Nung panahon niya ni Pangulong Duterte, kasi 2017 ako kumuha ng lisensya ko eh. Oh, ayan yan yung mga bagay na putangin ng yan. Papalag pa ba kayo doon? Doon pa lang talo na kayo eh. Sa narrative niyo, walang nagawa ang mga Duterte. Anak ng putsa. Tigilan nyo nga kami. Anyway, tuloy na natin to. Congressman Eric Yap, siya na naman ang sunod dyan. O, Pulong, di ba? Gano'n din nila si Pulong, wala silang nakita. Oh, yun. Lahat ng mga Duterte, talagang titirahin nila. Yung mga supporters ba? Oh, ayan ha. Alam nyo ba si Pinklawan yan, Dilawan yan si Atty. Guanzon. Pero nakita nyo naman. Sabi niya kasi niyan, nung in-interview namin siya, alam nyo, wala namang problema sa pagiging Dilawan, Pinklawan. Pero putang ina, sabi, gumura nga yun. Kung alam mo lang mali, tapos ipagtatanggol mo pa yung mali, ay hindi mo ako makakasama dyan. Pag mali, mali. Kaya nga, nung una binatikos ko rin, sabi niya, binatikos ko rin si Pangulong Duterte noon. Kala ko, siya. Pero nakita ko yung ginawa ng mama. Napahanga ako. Kaya kahit hindi ako DDS, pero hanga ako kay Pangulong Duterte. Ganyan mag-isip ang mga matatalino. Tandaan nyo, Dilawan to. Inamin niya yan at proud siyang Dilawan siya, si Atty. Guanzon. Pero, dahil nakita niya yung galing ng Duterte, wala. Hindi niya pwedeng banat-banatan yun kasi nga, magaling eh. Unlike dun sa iba na binabanatan kung ano-ano lang sinasabi. Ibang Dilawan kasi dyan, walang utak. Karamihan naman sa kanila, pero ito naman si Atty. Guanzon, meron, di ba? Ewan ko sa iba. Okay, ano ba tayo? Next ba tayo? Teka lang may lang ako. Ano bang natin? Ano bang pag-uusapan pa natin? Wala na yata. Pag-uusapan pa ba tayo? Ito. Pag-uusapan na natin tong Ito. Ito kasi, nakita niyo na ba to? Ayan. Okay. Okay, nakita niyo na yan. Sino yan? DBM Yusek Libiran nagsampa ng 4 na counts ng cyber libel laban na si vlogger na si laban sa vlogger na si Maharlika. Okay, ayusin natin. From One Cavite yan. So basahin natin yung article na to ha. Hindi ko na ipapakita. So basahin ko na lang mga pare ito. Marami na siyang nasirang buhay ani ni Goddess. Ito si Yusek.
Nagsampa ng 4 na bilang na cyber libel si Department of Budget and Management DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran laban sa vlogger na si Claire Contreras. Naku! Claire din pala pangalan nito ni Maharlika, kaya naman pala. Palengkera din. Alam nyo, kung idol nyo si Maharlika, wala namang problema dyan. Ang babanata natin dito yung issue, ha? Wala naman akong pakialam dyan kay Maharlika eh. O, kung idol nyo yan, edi idol nyo, bahala kayo sa buhay nyo. O, mahilig kayo sa chismis. Mas kilala bilang Maharlika, kaugnay sa sunod-sunod na umano'y paninirang post at live vlogs sa social media. Nagtungos the National NBI si Libiran noong Lunes, Enero 26 upang magsampa ng naturang reklamo na nag-ugat sa umano'y pahayag at akusasyon ni Maharlika online laban sa umano sa kanya. Marami na siyang nasirang buhay, hindi man lang niya inalam kung totoo ba ang mga sinasabi niya bago siya mag-post o mag-vlog, saad ni Libian. Ginagawa ko ito para sa lahat ng mga taong siniraan niya ng walang kalaban-laban. We all know na ganito talaga si Maharlika, na mahilig sa extravagant, mahilig sa mga pasabog, di ba mga pare? Kay Serbay na nga lang eh. Di ba sinasabi niya doon dati na may utang daw si Boss Bay sa kanya na 30,000. Oh, sabi ni Boss, anong utang? Wala akong utang sa kanya. Tsaka isipin, bakit mangungutang ang isang Byron Cristobal sa isang Maharlika, di ba? Byron Cristobal na yun eh. Doon pa lang magugulantang ka na. Putangin, ang tagal-tagal na niyang manager ng Mocha Girls. Mayaman yung I mean, abogado yung tatay niya. Ibig sabihin, meron silang kaya. Bakit ka mangungutang sa isang vlogger sa ibang bansa kung ikaw, may kaya ka naman sa buhay? At isa pa, manager yan ng Mocha Girls. Oh, ang Mocha Girls sikat, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. So, malamang kumikita ng malaki yan. Tapos sasabihin nangungutang. Tapos meron pa siyang isang pahayag dyan si Maharlika na patungkol kay Boss Bay na ano yun? Yung nagmamantika daw ang mga nguso ng Mocha Girls, pati ni Mocha, dahil yung pera daw o yung budget daw ng opisina ni Mocha ay ginagamit sa PCO. I think PCO yun eh. Pinambibili daw ng pagkain. Tangina, parang isipin nyo to, siya nga yung matakaw nung, di ba, sa dahig. Wag na natin pag-usapan yun. Basta nakita nyo yun, alam ko eh. So eto pa. Giit pa ni Libian, ang mga nasabing posts at videos ay umabot sa libu-libong views, reaction and share na nagbunsod umano ng matinding pang-aalipusta, panlalait at pag-atake hindi lamang laban sa kaniya kundi pati sa kanyang pamilya. Hindi ito chismis, hindi ito opinion, lalong hindi ito content. Ito ay kasinungalingan na paulit-ulit na ipinapakalat para sirain ang pagkatao ng isang tao. May hangganan ang kalayaan at pananalita. At doon nagtatapos iyon kapag may sinasaktan at sinisirang buhay. Dagdag pa niya. Hindi ako tatahimik habang ginagawang libangan ang paninira ng kapwa. Panahon na para managot ang mga taong gumagamit ng social media bilang sandata para mangwasak ng buhay at reputasyon at pamilya. Samantalang habang isinusulat ito, wala pang pahayag o komento si Maharlika kaugnay sa isinampang halal. Alam nyo, matapang naman kasi yan si Maharlika. Oo, mabunganga yan eh. Mabunganga yan siya. Diba? Alam naman natin yun. Walang makakaano dun. Mabunganga yan siya na hindi niya na alam kung nakakasakit na siya. Oo, sige. Wala namang ewan ko. Kung dahil ba sobrang tapang niya dahil nasa ibang bansa siya? Na hindi siya dito nakatira sa sa Pilipinas kaya ganyan siya katapang, o
dahil mahilig siya sa chismis. At pumunta tayo dyan sa chismis mga pare. Ito yung pinost niya ha. Pakita ko lang sa inyo. Ombudsman, baka gusto niyong imbestigahan si Susubel. Ito ngayon si Gades. Kung saan galing ang pinambili niya ng Mustang. Ito daw kasi si Yusek Lebiran kabit daw, sinasabi ni Maharlika, nakabit daw ito ni Browner. Ano ba? Ang hilig talaga natin sa mga sa mga kabit-kabit, no? Ewan ko kung nagsabi siya ng di umano. Kasi kung nagsabi siya ng di umano o ano lang to, chismis lang o narinig ko lang, maybe hindi. Nag-disclaimer ba? Siguro hindi to hindi to magagalit ng ganito. Baka sinabi niya mismo na kabit daw ito si Libiran ni Browner. Sinabi ni Maharlika. Hindi ko napanood yung video pero alam naman natin na ganyan yan. So, kaya nagsampa ito ng kaso. Pero, eto mga pare, ang take ko dito, ha? Bakit? Unang-una ito. Bakit yung itsura ni Brown? Alam niyo ba itsura ni Browner? As itsura nito? Doon muna tayo sa sa physical. Hindi ko naman nilalait si Browner na ha? Hindi naman. Pero, may itsura ka naman. Babae ka. Maputi. Di ba? Tapos, pipili ka si Browner pa. Naman. Medyo doon sablay Sablay. Hindi ko alam pero parang sablay doon sa... Bakit si Browner? Pwede namang iba siguro yung may itsura. Oh, yun. Sabi niya, kabit daw nito si Browner. O kabit daw siya ni Browner. Ganon. So, yun yung una. Pero, ang inaano ko dito, bakit alam mo yun? Bakit naman, eto yung pinapaingay. Ano to parang wala namang ebidensya na nagsasabi na kabit niya to si Browner. Ayun ang iniisip ko. Wala namang ebidensya pero parang distraction. Distraction ba to sa mga issue na dapat nating pag-usapan? Kasi mainit to Ha? Mga pare, alam nyo ba, mainit. Alam nyo naman ang chismis. Kaya nga maraming views yan, mahilig sa chismis Ang mga Pilipino mahilig sa mga ganyan. Pag may mga pasabog ka, ikaw na ang pag-uusapan talaga. Lalo na pag mayat-maya mong binabanggit, oo, pag-uusapan ka dyan. Pero mga pare, natatabunan yung totoong issue pagdating sa korupsyon. Dahil dito sa mga chismisa na to. Ano namang, sige, sabihin na natin kung totoo yung binibintang mo, ano namang pakialam mo? Diba? Dapat bilang isang influencer na sinasabi nyo, vlogger, dapat pagbigay ka ng magandang impluwensya sa mga Pilipino, ilabas mo yung dama, hindi yung kung ano-anong chismis ang pinapakalat ninyo. Diba? Ewan ko, hindi parang sayang sa oras. Imbis na pinag-uusapan natin o pinapainit natin yung mga totoong nangyayari o yung mga totoong, alam mo yon, yung totoong issue sa lipunan sa bayang Pilipinas, nagchichismisan tayo. Diba nagsabi rin ako ng chismis, pero sinabi ko, di umano, allegedly, maybe mali ako, maybe hindi ko alam, pwedeng totoo, pwedeng hindi, di ba? Magkaroon ka ng disclaimer. Kasi kung sinasabi mo talaga na kabit yan ni Browner, magagalit talaga yan.
Kahit sino sabihan mo eh, ay kabit ka ni Browner tapos maganda ka. Ay, ano ba yan? Bad trip ako sa'yo. Kasi alam nyo mga pare, hindi naman sa ano pero parang, alam mo yun, ano ba to? Nililihis ni Maharlika o nalilihis yung issue paturo papunta kay Romualdez dahil dito sa mga chismisa na to. Tama, di ba? Kasi the way na may mga bagong mas maiinit na issue, lalo yung mga chismisa na mga kabit na yan, at ito pa mga nakaupong official pa to, talagang pag-uusapan yan. So yung issue natin kay Romualdez at kay Marcos, ano na? Especially kay Romualdez, ano na? Bakit natatabunan? O bakit merong mga ganto para ma-divert yung issue na yan? Bakit may ganon? Kayo ba mga pare, ano sa palagay nyo itong mga style na to? Yung mga tawag dyan, yung mga chismisa na ganyan, ano ba yan? Diversionary tactics na naman ba yan? Hindi umubra yung hindi, ano to, pang suporta to dun sa mga una nilang ginawa kasi yung una kay Pastor Kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Inano nila ng pinapaingay na naman nila. Tapos anong sumunod? Eto na, yung kay Senator Bong Revilla. O, 'di ba? Tapos eto na naman, meron na naman silang bago. Yung kay Atong Ang, 'di ba? Tapos meron na naman eto. Si Yusek Libiran. Ano to? Lahat ba to ginagawa nyo para malihis ang totoong issue sa bayan? O nagkakataon lang? Kasi ito walang usapang ano to. Personal to. Hindi to dapat na lumalabas kung tutuusin Bahala sila sa buhay nila dyan. Alam nyo, hindi natin kilala to si Libiran Hindi natin na-meet pa yan. Pero tangina, bakit naman kung kailan pa natuturo o kung kailan pa nagkakainitan o umiinit na si Romualdez ang gusto nating makita sa Senate, hearing ng Blue Ribbon, parang meron kayong pinapalabas na kung ano-anong issue. Napansin nyo ba mga pare o ako lang ang nakakapansin? Na tuwing matuturo itong si Romualdez, merong lumalabas na bagong issue na mainit. Madam Maharlika, ano ba to? Pang-divert ba to? Well, alam naman natin na siguro mahilig lang talaga siya sa chismis. Pero ang lumalabas kasi nadadivert yung totoong usapin sa bayan. Ayan ang problema. Kaya nga alam nyo mga pare, wag nyo nang pansinin tong mga to. Wag na kayong alam mo yun, mas pag-usapan natin yung mga talagang para sa bayan, hindi yung mga chismis-chismis. Alam nyo, ang hilig kasi hindi ko maintindihan ang ilig sa awayan nitong mga mga vlogger na to, mga babaeng vlogger na yan. Hindi naman lahat pero ito sila Maharlika, yung grupo nila ang hilig sa awayan, ang hilig sa chismisan. Ano ba? Ano ba kayo? Political vlogger ba kayo o personal? Ano ba to? Ano ba yung binablog nyo? Tungkol ba sa buhay nyo o tungkol sa mga nangyayari sa bayan? Hindi di ba? Kung tungkol lang sa buhay nyo, hindi gumawa kayo ng vlog para sa sarili nyo, personal vlog nyo. Hindi yun nadadamay pa yung mga, alam mo yun, yung mga taong inaabangan kayo, putyang ina nadadamay pa doon sa mga awayan na ginagawa ninyo. Ano ba yan? Syempre, tayong mga Pilipino, hilig sa chismisan. Inabi ka ni ano ka daw Lalo na yung mga bading, ewan ko sa inyo.
Puro kayo kabaklaan. Ay, hindi ko na kayo maintindihan. Oh. Ayan ang mga issue natin ngayon mga pare. At maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes. Ha? Hanggang dulo, ha? O, at yung hindi pa nga ng mga nakasubscribe dyan, baka nakakalimutan nyo ha, mag-subscribe lang kayo. Please subscribe at syempre mag-like at mag-share kung may time kayo. Wala nang problema kung wala kayong time. Basta mag-subscribe kayo at mag-share at mag-like. Ganun din no? Paki-follow po ang aking paring RJ Facebook, paring RJ TV sa YouTube at paring RJ Manateros sa TikTok. Ganun din po Vox Populi. Tuwing Saturday 6 to 8 p.m. SMNI DCAR 1026 Banateros 2.0. At syempre, ano pa ba? Wala na, no? Wala na. Anyway, maraming salamat muli mga para. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.